'no, na yung no work, no pay, no comment. Bato asked to answer no salary bid. So, alam po ninyo nakakaawa po si Senator Bato dahil kahit po may mga pinasusuweldo po siyang staff, kahit po meron siyang nagtatrabahong mga staff, ang tingin pa rin po sa kanya hina-highlight po yung pagiging absent, ni Senator Bato. Samantalang ayaw naman po nilang talakayin sa Senado yung proteksyon naman ng isang senador 'no. Alam po ninyo parang parang pinatanggap na lang sa'tin na may mga Pilipino po anytime puwede tayong kunin ng mga korte ng ibang bansa, anytime puwede tayong litisin. Wala po 'yan. Wala po 'yan sa konstitusyon natin. Tandaan po natin Filipino po tayo, kung nagkasala po tayo sa Pilipinas, dapat dito tayo nililitis sa ating bayan, 'di po ba? Eto pong mga 'to, wala pong kaso si Senator Bato sa Pilipinas. So, bakit po nagtatago si Senator Bato kung wala po siyang kaso? Hindi naman po tayo 'wag na po tayong magbulahan 'no? Hindi po nagtatago, hindi po si Senator Bato hindi po tamad kaya hindi siya umattend. Kaya po siya hindi umattend ng mga Senate hearing ngayon, alam na po natin 'yan. Ayaw niya pong matulad kay Tatay Digong na walang katarungan, kinidnap papunta ro'n sa The Hague, Netherlands. Ayaw niya pong matulad kay Tatay Digong. Kumbaga, naisahan na nga tayo kay Tatay Digong, ayaw niyang madalawahan pa. Ngayon imbes po na mag-isip yung mga senador, paano natin poprotektahan yung mga senador laban po sa pagdakip ng ibang korte, ng ibang lahi, ibang bansa? Paano po natin poproteksyonan yung ating kapwa senador? Alam niyo ang pinapakita niyo sa Senado, simple lang po sa'min, kung yung Senado sa totoo lang po, kung tutuusin yung mga senador pangatlo po yan sa pinakamatataas na opisyal, okey. Pangatlo po, alam mo sino ba yung nagsabing marshmallow si Bato? Kayong mga tanga. Takot si Bato? Nakita niyo ba kung kilala niyo ba si Bato? Alam niyo po, sa totoo po, ang isang bagay na hindi niyo po puwedeng mai-describe kay Bato ay takot o duwag. Iba po yung takot o duwag sa tanga. 'Pag si Bato po ay nagpahuli basta-basta sa ICC, tanga po ang tawag dun. Talaga? Takot si Bato? Talaga duwag si Bato? Meron na tayong experience, parang ganito po 'yan, 'pag kayo po na-hold up diyan sa lugar na 'yan, dumaan kayo isang gabi, dadaan pa rin kayo na mag-isa kayo gabi dun sa parehong lugar? Alam niyo ng may hold-upper dun? Oh, palagay niyo ng na-hold up uli kayo, dadaan pa rin ang pag-iwas po ang pag-iwas po sa pag-kidnap, si Bongo daw nakalantad, bakit daw si Bato nagtatago? Iba po yung kaso ni Bato. Si Bato po ang pinagbibintangan na executioner ni Tatay Digong. Alam niyo yung ibig sabihin? Si Bat si Senator, Bongo po, ano lang, sinasabwat lang, kasabwat lang. Pero po, hindi naman natin kayo mapipilit, gano'n gano'n talaga. Pero sinasabi ko po sa inyo, parang hindi niyo naman po alam, PNP chief po si Bato at that time. Yung pinagbibintangan nila si Tatay Digong na yung war on drugs ay kasalanan,
siya po yung PNP chief. Ang kumbaga ang akusasyon si Tatay Digong yung utak, si Bato yung enforcer. Ngayon kung ipagpipilitan niyo pa rin po na dapat lumantad si Bato dahil sa issue ng Katapangan, wala na po tayong magagawa diyan. Ang sinasabi ko lang hindi po 'to issue ng matapang ba si Bato o hindi. Siguro naman yung paglilingkod ni Bato mula pa nung siya ay, PNP. Marami pong video si Bato na nakikipaglaban po dun sa mga rebelde. Kung napanood niyo na 'yan. Sa PNP po nung PNP chief si Bato marami po siyang nilabanan ng mga kriminalidad. Kung sa tingin niyo duwag pa rin si Bato, it's a question of tama ba yung tatanggapin niyo ba na tama yun? Na ang isang pangulo ng Pilipinas o isang, mamamayang Pilipino kukunin para litisin sa ibang bansa? Maling-mali po yun, napakamali po nun. Ngayon, ito po si Bato imbes po na protektahan ng Senate President at ng mga kapwa niya senador, ginigipit pa. 'Di po ba? Gumawa kayo ng paraan. Kung ako po Senate President, gagawa po ako ng patakaran na hindi niyo po puwedeng kasuhan si Bato o pa bawal hulihin si Bato. Gagawa ka ng paraan para hindi mahuli yung tao mo. Alam niyo po kasi kung bakit? Pangatlo po yung ano, pangatlo po yung senador, presidente, vice president, mga senador. Kumbaga sa hierarchy. Ngayon, ang sasabihin po ba ninyo yung pangatlong pinakamakapangyarihang mga tao walang walang kakayahan na pigilan ang outside forces? Kahit pa po gaano kalakas yang korte na yan, hindi po tayo lang po yung tanging bansa. Nakita niyo po ba si Saldico? Kung totoo yung kwento nila na si Saldico talaga ay nakuha, kung si Saldico po ay totoong na-detain sa Czech Republic, tignan niyo po, hindi po nila kaano-ano si Saldico, pero hindi po pumayag yung Czech Republic. Ano yung sabi nila kay Maris Umali? 'Pag binigay ng Czech Republic yung kanilang na-detain na hindi dumadaan diyan sa legal process, kidnapping 'yan. Imagine ninyo, hindi pa nila tao 'yan, hindi pa nila mamamayan 'yan, pero pinoproteksyonan nila dahil alam nila yung human rights. Pero kayo, senador ng Pilipinas, okey lang sa inyo na ipa-kidnap. 'Yan po ay pagkukulang ng Senate President. Kawalan po niya ng kasi magre-reflect po 'yan, papaano na lang 'pag merong mga gustong kunin yung ICC kahit sino ipapadakip lang natin lahat. Gano'n po tayo kawalan na ng ano, gano'n na po tayo, wala na po tayo maski hindi na natin kayang protektahan yung ating mamamayan. At tinatanggap po 'yan nung komenter, sino man yung nagko-comment na 'yan, tinatanggap niya po 'yan na ang mamamayang Pilipino ay game para kidnapin ng kahit sinong korte. Hindi po 'yan. Alam niyo po, yang pong ganyang ugali, legal po sa ibang bansa 'yan, pero illegal po sa Pilipinas 'yan. Yan na lang sa Amerika, 'di ba? Halimbawa po, legal po 'pag na-kidnap ka na ng Amerika katulad ng ginawa nila kay, ano na ngang presidente yun, ano na ngang bansa yun, hindi Colombia, 'di ba? Venezuela. Katulad ng ginawa nila sa Venezuelan president, legal po yun. Sa'tin illegal po yun, yung kumuha ka ng tao.
Huwag niyo pong ipapares yung batas ng ibang bansa sa'tin. Kaya hindi po sila nagre-react sa ginawa kay Tatay Digong dahil sa batas nila, si Maduro, 'di ba? Oh, ngayon nakakulong si Maduro sa New York, nililitis. Ang tanong ko sa inyo, legal ba sa'tin yung gano'n? Okey.